pagkakaiba ng isang sampagita at ang mangga. Siyempre ang sampagita ay isang bulaklak at ang mangga isang prutas. Pero isa lang ang opisyal na nasyonal na simbolo ng Pilipinas. Ang sampagita ay ang pambansang bulaklak ng Pilipinas. Sapagkat ang mangga naman ay hindi. Kahit na tinatapilikan nito ang mga maraming Pilipino. Pero, paano nga ba nagiging pambansang simbolo ng isang bagay? Ayon sa batas, mayroon tayong 10 opisyal na nasyonal na simbolo na nagre-representa sa Pilipinas. Ito ang pambansang watawat, coat of arms, awit, moto, lengguwahe, bulaklak, puno, ibon, hiyas, at laro. Alam ba ng mga estudyante ito? Yung pambansang bulaklak. Isang tanong na nga. Alam mo ba ang pambansang bato? Pambansang pulutan. Chicharon daw! Ano yung national food of the Philippines? Ikaw kaya? Sisig. Sisig. Ano yung pambansang lutas ng Pilipinas? Tingin ko mangga. Pambansang ibon ng Pilipinas? Ano yung pambansang puno ng Pilipinas? Nara. Okay. Alam niyo ba anong pambansang sasakyan? Ano yung ano yung pambansang pagkain ng Pilipinas? Adobo. Adobo. Agree po kayo dyan? Oh, syempre kasi exotic siya, only found in the Philippines, especially sa mga indigenous. Mga maglutong kabahay. Ano ang pambansang bird po? National bird? Philippines. Pambansang pulutan. Pambansang pulutan. Wait, what? Barbecue? I don't know, man. Thank you. Anong pambansang pagkain? Kanin. Okay, ano mo bang pambansang puno ng Pilipinas? Hindi. Okay, thank you. Saan sa tingin niyo ang pambansang food? Sa tingin mo yung pambansang sasakyan ng Pilipinas? Pambansang sasakyan ng Pilipinas, jeep. Ano sa tingin mo yung pambansang puno ng Pilipinas? Ay, anong kaya? Hindi sa tingin. Nara? Alam mo, Nara na. Ay, Teka, paano naman ang pambansang bayani ng Pilipinas? Hindi si Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Sa halip siya ay isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas. Bakit nga ba? Noong November 15, 1995, nagrekomenda ang National Heroes Committee sa ilalim ni ex-President Fidel Ramos ang 9 na bayani na gagawing opisyal na bayani ng Pilipinas. Ang mga narekomenda ay sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo del Pilar, Muhammad Dipatuan Kudarat, Juan Luna, Melchor Aquino at Gabriela Silang. Ngunit wala naman din nangyari at ito ay nakalimutan na ng panahon. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin tayong opisyal na pambansang bayani. Ano nga ba ang opinyon ng marami? Sino sa tingin niyo ang pambansang bayani natin? Sino yung pambansang bayani natin? Jose Rizal. Pambansang bayani. Sino sa tingin mo yung pambansang bayani natin? Sa tingin ko, si Dr. Jose Rizal pa rin. Thank you. Sino sa tingin niya yung pambansang bayani? Ano ang pambansang bayani ng Pilipinas? Jose Rizal, very just animals. Justified. Justified because the Americans made him one. Sinasabi ng karamihan na si Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas dahil ito ang tinuro sa atin tayo na sa elementary at high school. Hanggang ngayon, wala pa rin tayong pambansang bayani. Ngunit meron na tayong opisyal na pambansang puno, bulaklak at bato. Gano'n nga ba ang
Kaya noong nakalipas na Pebrero, pinasa ni Honorable Rene Relampagos ng Bohol ang House Bill No. 3926 kung saan opisyal na idedeklara muli ang mga nasyonal na simbolo. Karagdagan sa opisyal na simbolo ngayon ay balak din niyang gawing opisyal ang pambansang kapital, seat of government, song, currency, sayaw, hayop, isda, dahon, prutas, pagkain, costume, tsinelas, bahay, sasakyan, at ang pinaka-importante sa lahat, bayani. Kaya hanggang hindi pa ito na ipapatupad, pwede tayong sumagot ng ganito. Ano yung pambansang pagkain? Sa pagitan. Pambansang mangga. Mangga. Ay, mali! Ilaw!